Lokohin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba, katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romaldis. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. O, BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Magandang hapon po, Ate Lai, at magandang hapon sa Det 25. Attorney Guanzo po, inyong likod. Opo. Yes, go ahead, Weng. Attorney, magkatokayo po tayo. Rowena din ako eh. Ay po. Anyway, alam namin nasa abroad kayo ngayon, pero ano po, nung mabalitaan ninyo itong malawakang pagtitipon ngayong araw na ito, ano po ang naging reaction ninyo? Nagulat po ako kasi nalaman ko po alas 2 ng umaga. Pa-prepare na ako puntang airport. Hindi na ako makaka-cancel. Kasi nag-expect din po maraming mga Pilipino na makapanayam nila ako bukas. Nagulat po ako na masaya. Nagulat ako pero nasayahan ako kasi sabi ko marami pong tao talaga, marami pong Pilipino naghihintay po ng malaking protesta dahil po sa mga ginagawa ng administrasyon na ito na pagsisikil sa mga oposisyon. At monitor po ako dito sa mga Facebook, sa mga live. Nakikita ko padami ng padami, mga kasamahan ko ay nandyan na rin. At may kung palagay ko pati mga taga Cebu ay lumipad na papunta dyan. At makikita ho natin na walang permit, basta dumagsala ang mga tao dyan. At ngayon, nasa defensive na ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM. Kasi, number one, parang, ano nangyari? Ganun. Nagulat daw si BBM, pero pwede bang magulat siya? Alam niya naman na lahat ng mga ginawa nilang injustice ay talagang hindi na natin kayang lunukin ito. Ba't siya magugulat? Ang gulat pa nga ako na bakit na tumagal ng ganito eh. Pero dahil talaga pusok-dulan na po ang galit at pagtututol ng mga tao sa administrasyon ni BBM. Kaya kahapon po yung rally naman ng mga mix naman po yung kahapon din, Catholics and Protestants, sina Bishop Efraim Tendero. Yan po ay kilala ko, mga Protestante. Sila din po ay nag-rally kahapon. Kaya maganda po itong nangyari na sunod-sunod na po malaking rally. At itong ang tindig protesta na ito ngayon sa EDSA ay sari-saring tao po. Hindi po ito sa relihiyon, sa ideolohiya. Ito po ay panawagan na wakasan na ang nakakasuka na korupsyon sa Pilipinas at ang lahat ng mga injustice at mga pagsisikil sa oposisyon para maitago ang katotohanan at hindi natin matukoy ang tunay na may utak nitong mga korupsyon na ito, lalo na yung flood control scam. At salamat po sa mga nagdalo dyan. Kung pwede nga lang kanina makabalik ng talaga po hindi pwede eh. Doon nakita kong mga kaibigan ko nandyan parang gusto ko na Umuwi. Sabi ko, pwede kaya mag-U-turn itong aeroplano. Kailan po magbalik niyo? Ito pong pagtindig ng tao dyan. Walang permit. Walang leaders, walang ano. Ito na
ito po tinatawag natin na civil disobedience. Civil disobedience. Kasi nasa karanasan na po at kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipino ito na ang civil disobedience ay isang peaceful na pamamaraan sa pagprotesta sa sukdulan na korupsyon at samaan ng BBM administration. Kaya ito po ang civil disobedience. Walang violence, walang sumisigaw ng karahasan, walang hindi alam kung sino na nga ang leader. Kanya-kanyang dala ng pagkain, tubig, at hindi na alam ng pulis kung sino ikukulong nila ngayon kasi sa dami naman ng mga tao dyan, hindi po tayo magkakasya sa jail. Kaya yan po ang tinatawag ng civil disobedience. Nung panahon ni Mahatma Gandhi, ginawa niya rin yan sa pagtutol niya sa protesta ng mga British sa colonial power ng India noong kasaysayan nila. Kaya wag po kayong wag atubili na sumali kung gusto nyong sumali dahil hindi naman po ito, wala pong karahasan sa EDSA ngayon. Ano, attorney, ang sa tingin po ninyo ay magiging impact nitong nangyayaring pagtitipon dyan doon sa EDSA? Ang number one na impact nito ay alam na ngayon ni BBM at ang kanyang gang na kaya ng mga Pilipino na maprotesta ng ganito kalaki at siguro hanggang ilang araw ito. Kaya ng Pilipino, kaya ulit. Ang ginawa namin ito sa tatay niya, kay Dictator Ferdinand Marcos noong 1986, ay kakayanin din po ng Pilipino ngayon. At wag, he should not doubt our endurance and the tenacity of the Filipino people to continue protesting against this massively corrupt administration of BBM and unjust. Pinapakita po dito na kaya po ng tao umutol sa gobyernong hindi makatarungan at corrupt. Number 2, nanonood po ang ibang bansa. Sigurado, marami na pong foreign press dyan. Yung mga State Department ng Amerika, may embassy naman sila dyan. Nakikita po nila ang events na ito. At sana itong magiging, kasi ilang beses na po tayo nagpo-protesta. Hindi po nakikinig itong BBM at ang kanyang administrasyon. Kaya sana po ay bigyan tayo ng lakas ng Panginoon ang mga Pilipino na tumututol sa administrasyon ni BBM. Ang pangatlo po, ekonomiya. Ako, hindi ko na tinignan yung stock market, sigurado bagsak na naman. Bago po ito nangyari, bagsak na eh. Ang bagsak na ekonomiya, ang unemployment, 2.4 million, underemployment, 15 million. Pero yung growth rate ng ating bansa, 2.8 million lamang. Hindi na po talaga kaya ni BBM. He's a failure. He's a failure. He's a failure, President. Hindi na po talaga niya kaya in the next 17, 18 months na maituwid pa ito. At dahil hindi niya na kaya,
sinisikil niya ang oposisyon. Kagaya ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Yan po, dyan makikita nyo, ganyan-ganyan yung pattern ni Ferdinand Marcos noong martial law. Kaya lang, nag-declare yun siya ng martial law. Ito si BBM hindi makadeclare ng martial law dahil nasa konstitusyon na ang martial law ay pwede lamang sa period ng 30 days at dapat may consent ng Kongreso. At ang mga tao po ngayon, hindi na po yan ang makikinig sa kanilang mga congressman. Wala na pong tiwala ang mga tao sa kanilang mga congressman, sa mga pangyayari ngayon. Kaya dapat po magising na rin sila. Silang mga congressman at mga senador. Na hindi naman po ito karaniwang protesta na ikalawang araw na ito at ito ngayon ay binabaha na ang EDSA ng libong-libong tao. Baka umabot pa tayo ng milyon dyan in the next how many days. So, ang talaga po magsasuffer dito ay ang ekonomiya ng Pilipinas na sa ngayon ay bagsak na sa kamay ni BBM. Sasabihin nila, tayo pala may kasalanan. Bakit bumabagsak ang ekonomiya? Dati na pong bagsak ng ekonomiya bago pa po itong malaking protestang ito na sinasabi nila INC daw yan na rally. Hindi po. Kaibigan kong Katoliko ay tumawag sa akin, nagtanong ko andyan ako. Papunta na siya doon. Marami ho protestante dyan. Hindi ho iba-ibang reliyon po ang nandyan ngayon. Hindi po yan iglesia rally lamang. Dahil lang sasabihin nyo, ganyan talaga sila. Kasi pakukulong na si Senator Marcoleta kaya sila nagrarally. Sagutin po natin yan. Number 1 po, itong mga rally, sinimulan na po kahapon ng mga Katoliko at Protestante at ang mga makaliwa. Sinabi pa nga ng akbayan at makabayan na hindi daw welcome ang mga diehard Duterte supporters sa EDSA dahil baka po i-hijack ang kanilang rally. Kaya po dumating yung mga Duterte supporters, doon lang sila sa gilid at nagpakain sila ng mga tao. Itong pangalawang araw na po na ito ay mix din po. Kaya lang, marami pong kasapi sa Iglesia ni Cristo ang pumunta ngayon, hindi kahapon. Kasi kahapon sinabi naman nila na Katoliko lang yun at mga Protestante. Iba nga dapat nga, kung reliyon lang ang identity ko, ay dapat doon ako sumali kahapon. Hindi ba? Hindi naman ako Iglesia eh. Oh. Pero pareho naman ang sinisigaw kahapon at ngayon na tigilan na, sukdulan na ang korupsyon sa Pilipinas. Ang difference lang talaga mas na-emphasize ngayon ang injustice dahil pati si Senator Marcoleta ay ipakukulong na ni BBM. Yun ang nangyari, Weng. I mean, sa sitwasyon, kaya marami sa mga kababayan natin nagtungo dyan sa EDSA, parang napapansin nila, attorney, na walang nangyayari doon sa ginagawa nilang paghihintay na magkaroon ng transparency, na magkakaroon ng mananagot sa nangyayaring katiwalian, attorney. Opo. Kasi, binibida naman lagi ni Ombudsman na ipakukulong niya si Martin Romualdez, hanggang ngayon di naman nakukulong. Tapos unahin pa nila ipakulong si Senator Marcoleta sa campaign contributions, hindi naman plunder. Unahin pa nila ipakulong si Marcoleta kaysa tuldukin nila kung sino talaga ang mastermind. Abay, pati si Secretary Bunuan ng DPWH ay gagawin na nilang state witness. Kung state witness si Bunuan, sino ba ang mas guilty kay Bunuan? Hindi ba si BBM?
Kasi si Bunuan ay isang sekretary at alter ego ng presidente. Sino palang itutukoy nilang mas mataas at mas guilty kay Bunuan? Si Martin Romualdez? Hindi ba si BBM? Dahil siya ang alter ego, si Bunuan ay alter ego ni Presidente BBM? Ito pong pag-interpret sa batas ngayon, ginagawa na po tanga kaming mga abogadong hindi sangayon sa kanila. Plunder, kaso nyo kay Senator Marcoleta because he received contributions over 50 million. Hindi po yung galing sa government funds. Private po yung donation sa kanya or kaya ay attorney Smith niya o ano man yun. Pero hindi nga yun during the campaign season Hindi nga niya yun na-receive during the campaign season. Kaya po dinismiss yun ng COMELEC. Na hindi po yun within the jurisdiction of hindi po yun illegal na campaign donation. Dahil hindi naman yun inabot o na-receive niya during the campaign period. Ngayon, gusto ng ombudsman i-interpret yan na plunder. Basahin naman po ninyo ang Republic Act 7080 sa plunder law. Nakalagay po dyan, kung may ill-gotten wealth sila na at least 50 million, so 50 million and above, ill-gotten wealth. Paano naman po nila matutukoy na ill-gotten wealth yung mga campaign donations na yun? Ang mga nag-donate naman, kilala naman nilang tao na may kakayahan naman magbigay nung 30 million, 10 million, 10 million, ganyan, at umabot ng more than 50 million. Sinasabi niya, dahil hindi daw nakailagay sa salin, ay ill-gotten wealth na. Wala namang sinabi sa plunder law na may presumption ng ill-gotten wealth pag hindi mo dineclare sa salin mo as assets or cash. Tingnan mo nga si BBM salin niya, billion na Ano ba talaga trabaho ng Bongbong Marcos na yan bago yan nag-senador? Bawal hindi nga yun nagtapos ng college. Anong negosyo niyan? Hindi mo makikita nagbanat yan ng buto o utak niya. Ngayon, billion yung assets niya, net worth niya. Yan ang totoong dapat tukuyin nyo kung ill-gotten wealth ba yan. Kasi grabe yung extraordinary ng pagbalon ng kanyang assets and net worth. Zero liabilities. Tapos ito si Marcoleta na honest naman siya nagsabi na, natanggap nyo yan, pero hindi naman during the campaign period. Abay, dapat ang liability lang niya, sa opinion ko, ay income tax. Dapat ang BIR ang magpataw sa kanya ng penalty at pabayarin siya ng income tax doon sa amount na yan. Wala naman po nakalagay sa batas na may pag hindi mo nilagay sa salin yan, presumption yan na yan ay ill-gotten. Talaga pong pinipilit na po talaga bendalo. Pinipilit po talaga interpretasyon para lang makulong si Marcoleta para itigil niya ang flood control na hearings at malapit na sanang matukoy dahil ito si Bunuan ay magsi-state witness na matutukoy na talaga kung sino talaga ang mastermind. Kaya mga kababayan, yan, gusto nila ipakita, they want to make us believe that Marcoleta is corrupt. Imagine that. They have the nerve to say Senator Marcoleta is corrupt, he is liable for plunder. When sila mismo, sa salin lang nila, makikita mo talaga na there is already improbability that he earned that much in how many years na nagbalon yung salin ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. May kung ganyan po, ay dito ko yung lahat, hindi pwedeng si Marcoleta lang ang kanilang iniipit dyan sa salin na yan. Yan din ang ginawa nila noon kay Chief Justice Corona
Attorney? Dahil dyan sa may kulang siya doon sa salin niya. Grabe. Later on, patay na si Chief Justice Corona at saka lang siya na-vindicate. Grabe to si BBM. Attorney? Grabe to si BBM. Walang wala siya talagang wala ang kapal talaga ni BBM. Wala siyang hiya, hindi siya nahihiya na ginagawa niya ito sa panahon na lubog na sa kahirapan ng mga Pilipino. Yes, Weng. Attorney, siguro isang punto po, will history repeat itself po? Nakikita nyo ba na mauulit ang kasaysayan? Sa ngayon po, it is in progress. Civil disobedience. Nung panahon ni Marcos kasi, there were other players. Johnny Enrile, suspected or said na ipapapatay siya ni Imelda Marcos. Kaya siya tumiwalag siya. At sabi niya, hindi magpatayan na lang tayo dito. And then, Fidel Ramos joined him. And then, General Tadjar joined him because ang mga tao sa labas, pati kapatid niya, ay sumamo sa kay General Tadjar na sumama na siya sa mga tao. Wag paputukan sa EDSA. Andyan po ako sa EDSA noong 1986. Di ba, sumama kami sa snap election for Cory. Tinaya din namin ang buhay namin at mga properties dahil sa talagang lumaban na kami kay Marcos doon sa kandidat sa mga warlord doon. Ang namin, 86 snap election yun eh. Yun ang trigger eh. Snap election ang trigger. Hindi lang yung snap election ang trigger, kundi tumawag na lang si Marcos ng snap election dahil na-pressure na siya. Na-pressure na siya ng kakaprotesta. Kaya yung Amerika, sinabi sa kanya, you legitimize your rule. So sabi niya, sige, snap election. Dadayain lang din naman niya, di ba? Saka terrorism. Oh, grabe, fraud and terrorism. Nung nag-fraud and terrorism, hindi na. Tumawag noon, led by the Catholic Church. Tumawag si Cardinal Sin. Okay. Na mga tao ay magkita-kita sa EDSA. Ang players lang po ang magkakaiba. Pero sa ngayon, the events are unfolding. Kaya ito pong protesta sa EDSA, kung madadagdagan pa po ito at tuloy-tuloy ilang araw, mahihirapan na po si Bongbong Marcos mag-justify sa buong mundo. Siya ay magaling na presidente at may tiwala pa tayo sa kanya. Wala namang makaka-pressure kay Bongbong para mag-resign eh. Okay. Wala kung hindi ang Amerika lang at kung ang mga allies niya ay pumiyok na. Okay. Dahil nakikita na ang talagang sukdulan na mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Attorney, marami sana kami tatanong, pero nasan ba kayo ngayon? Saang bansa? Secret. Pasensya na. Okay. Anyway, thank you so much. Kumusta niyo lang po kami sa ating mga kababayan dyan sa inyong kinaroroonan at sana'y nasa maayos na kalagayan din ng ating mga kababayan, especially yung ating mga overseas Filipino workers dyan. At pagaling po kayo, mukhang may cuffs and codes kayo, attorney. Oo nga eh. Pero fight lang. Pag nalaban po natin ang bayan natin, hindi po pwedeng pati-ate yung natin, all our democratic institutions are controlled by BBM and his gang. And they're using the law and the justice system as a weapon para sa pagsisikil sa mga oposisyon. Hindi po natin sila papayagan. Kaya manalig po tayo sa mahal na Diyos at magpalakas po tayo ng loob natin at panalig na sana sa
itong mga kaganapan, ay ewan ko ba kung may pag-asa pa itong si Bongbong Marcos na magka-enlightenment. Pero ang importante po na ang enlightenment din ay dapat po sa ating lahat ng mga Pilipino. Huwag na po tayo mag-away-away sa relihiyon, ideolohiya, kay Duterte ka, kay Risa ka, kay komunista ka. Importante po, salbahin natin ang ating bayan. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Mek mo, lulukuhin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romaldis. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. Oh. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman, si Bunuan na naman state witness. Di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, di si BBM yun. Oh. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive. Nandun sa Malacanang. Attorney, alam mo, ipinapalutang po ngayon na itong nangyayaring rally dyan po sa EDSA People Power Monument ay wala daw permit. Ito ho ba'y bawal o may legal na basihan para po sa inyo? Ang tinatawag nila ng mga pulis dyan ay lightning rally. Sa akin, ang tawag ko dyan ay civil disobedience. Ibig sabihin, ang hindi na obey sa regulasyon ng permit, pero hindi naman marahas na paraan. Kasi, sawang-sawa na mga tao, at kung hihingi ng permit, palagay ko, mabakuran na naman nila. Kagaya ng mga ginagawa ng mga pulis. Sasabihin nila, dyan lang kayo pwedeng tumayo. At dyan lang kayo pwedeng magsalita. Kaya pong nangyari ngayon, is wala basta nagdagsaan na lang yung mga tao doon. Nagtawagan sila na, oy, sumama kayo, punta kami ng EDSA. Kaya ngayon, the government represented by the police is now in a quandary. Nahihilo sila kung sino ang kanilang huhulihin. Kung sinasabi nilang walang permit, di illegal assembly. Sa akin, it's civil disobedience. I think that the people have a right to speech and express their grievance against our government. Opo. Kaya, it's too late for that. Walang permit. Di hulihin nyo lahat. Saan nyo yan ilalagay lahat? Hindi man pwede isa lang hulihin nyo. Unfair naman yun. Opo. Ngayon, 1 million yan bukas. Di hulihin nyo 1 million. Saan nyo yan ilalagay? Di ba? Sinabi nga ng director ng pulis yung general, sabi niya paano namin to hulihin sa dami nila. Tama. Mabuti pa po, tumingin na lang kayo, manood na lang kayo dyan to make sure na walang away, walang violence. Yan po ang role ng police dyan. Opo. Baga, dapat irespeto na lang at hindi buwagin, attorney. Paano nga nila mabubuwag? Sila na nga mismo yung magsabi na, paano namin to ibubuwag? Yan sa dami nila. The people have now outnumbered the policemen and policewomen din. Paano mo yan bubuwagin? Gamitan mo ng tangke? Gaya nung EDSA, nung kami, 1986? Gamitan nila ng tangke?
O di ba, all eyes are on the Philippines now. Ang mga foreign embassies, nanonood. Nanonood ang mga ibang bansa. Hindi lamang ito bagsak na ekonomiya, bagsak na ang leadership ni Bongbong Marcos. Opo. Kaya mga tao ay nagsi-civil disobedience na. Anong gagawin nila? Tagasaan nila ng tangke? I think by now that is too late because I think the people who went there are determined to continue the protest. Kasi sukdulan na eh. Sukdulan na. Kahapon, mga Katoliko, Protestante, kilala ko yun, si Bishop Efraim Tendero, Protestante, kasama yung mga makaliwa, di ba? Bayan, makabayan. Ngayon naman, mixed group naman, Iglesia ni Cristo, mga Leandro Lebistes sa Batanggenyos, mga Bisaya, mga Muslim, nandyan. Mga friends ko, mga Katoliko, nandyan din. Nagtitext sila eh. Saka mga Protestante, mix yan. Hindi lamang by religion, kundi by class. May may kaya, may mga walang kaya. at mga maralita, mga workers, mga babae, maraming babae dyan sa EDSA ngayon eh. Kaya ano po ang gagawin ng kapulisan? Sagasaan sila ng tangke? In other words, they are now at a loss. Kung ano ba ito? Tsaka anong gagawin namin dito? Di si BBM na sumagot sila. Siya naman ang commander-in-chief. Di sagutin sila ni BBM kung anong gawin niya dyan sa mga tao. Opo. Dapat tanungin ni BBM mga tao, ano bang gusto nyo para tumigil na kayo? Opo, at meron ngang mga reports, attorney, na meron parang pupunta pa lang at baga paparating at makikiisa dyan po Ay, sa... hindi naman matatapos yan ngayong araw. Hindi matatapos yan. I'm sure, aabutan ko pa yan. Kasi nakaalipad na ako nung nakita ko yung text nung mga 2 o'clock in the morning, palipad na ako sa airport Alanganin na, kaya hindi nyo ako nakikita dyan. Opo. Kaya, sa akin, dapat tanungin ni BBM, ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Kasi BBM, paano ka naman makakatulong dito ng mahimbing? Yung mga tao, nasa kalye na. Sisigaw na sila, gutom na kami. Sawa na kami sa iyo. Wasak na ekonomiya. Walang trabaho. Tapos lahat pa ng oposisyon, sinisikil mo. Ipapreso mo. May, sabi nila, rally daw yan ng iglesia dahil ayaw nilang makulong si Marcoleta. Sinabi na nga ni Senator Marcoleta na kung ako ay kukulong ninyo, ay ano naman ako, I will quietly magpapasakop ako, meaning surrender, di ba? Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, di si BBM yun. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive. Nandun sa Malacanang. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya mga tao ay sari-sari really yan. Huwag yung sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman
totoo yan na dahil dyan, gusto nyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang public funds involved, plunder. Ang plunder, ang element doon ay ill-gotten wealth. Kunyari, nagkumuha siya ng commission, tumanggap siya ng commission sa isang kontrata na more than 50 million, hindi plunder. O kaya kickback. Mga kickback ninyo dyan sa flood control funds na billion-billion, ang sabi ni Saldico, ang kickback ni BBM ay 25 billion. Yun ang plunder. BBM is liable for plunder according to Saldico. Pero ito si Marcoleta, private funds, inamin niya naman na, these were given to him by his friends, his clients, or whatever, but these are not declared in his campaign contributions because they received them out before the campaign period began. That's why the COMELEC dismissed it. Now, just because they want to shut up Marcoleta, dahil tinutukoy sila ni Marcoleta na sino ba talaga mastermind dito? Kaya hinihiring uli yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta at si Senator Pia na nag-share ng Blue Ribbon. Gusto nila ipatigil yun. Kaya pinalitan nila si Alan Peter at kaya palitan naman nila yung Blue Ribbon chair. Ilalagay pa nila si Erwin Tulfo na maliban sa sinasabi ng mga ex-soldiers sa security ni Saldico na may maleta din, ayon sa kanila, sinabi nila yun during the hearing. Kumbaga yung madumi ang kamay, yun din ang maglilinis ng kasamaan. He has, in other words, in English, the principle is, he has unclean hands. Hindi siya pwedeng mamuno dyan. Kita mo, ibibigay na naman nila sa iba. Kalokohan. Kalokohan. Ngayon lang ako nakakita ng senador ng mga ganito. Hindi mo na masambit ang tamang description sa mga ito, pero napaka-inutil na mga ito. Anong klaseng demokrasya na ito? Kaya yan ang sinasabi ng mga tao. Anong klaseng demokrasya ito, na sinisikil mo, BBM, ang mga oposisyon, ginagawa-gawa nyo ng krimen na hindi naman, grabe kayo. Walang public funds. Ill-gotten. Pag kahit sabihin nyo na, hindi niya dideclare sa salin niya, pero inamin niya na nakareceive siya ng ganun na contributions. Ill-gotten ba yun? Kasi in preparation yun for these elections. Ill-gotten ba yun? Hindi naman yun public funds, hindi naman yun kickback, hindi naman yun nakuha niya in the performance of his duties. Abay, ginagago nyo na lang kami mga abogado eh. Yung mga kayo na lang dyan ang nag-i-interpret sa gusto niya eh. Maawa naman kayo. Maawa na kayo sa Pilipinas. Sa akin hanggang saan po ba ito? Hanggang kailan ba ito na ganito ang gagawin ni BBM sa ating administration na sa atin at gagamitin ng Office of the Ombudsman para sa kagustuhan ni BBM? Hanggang kailan po ba ito? Maawa naman kayo sa mga Pilipino, walang trabaho, 2.4 million walang trabaho, unemployed 15 million. Growth rate ng ekonomiya 2.8 million. Ang utang ay 5.9 trillion. Bawat Pilipino ngayon, kahit sanggol, ay may utang na 165 million. Abay, o 165,000. Abay, hanggang saan mo ba kami, BBM, ilulugmok sa kahirapan? Hanggang saan ba ang pagsisiil mo sa oposisyon? Ganito rin ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya after so many years, grabing struggle yun. Nagpa-snap election siya. Dahil na-pressure siya. Talo pa rin kami sa snap election. Dahil siyempre, dinaya niya naman kami ni Cory. Tapos niya nagtawag na sa EDSA ng People Power. Kaya noon po, ang namuno sa People Power, Katoliko.
Ngayon, hindi nyo masabi na iglesia. Dahil sari-sari naman taong reliyon ang nandyan. Opo. Pero ang tanong po talaga, hanggang kailan ba ito, BBM? Sukdulan na ito. Hanggang kailan ba ito? Pero attorney, mukhang wala pong indikasyon na babawiin po yung isasampang kaso laban po kay Senator Marcoleta dahil ang Wala ombudsman. Wala naman Opo. silang wala pa naman silang pinafile. Opo, opo. Ang sabi po ng Assistant Ombudsman na Miko Clavano kanina po sa kanyang press conference ay kung ang pinaglalaban daw ng mga relihista ngayon dyan sa EDSA People Power Monument ay transparency at accountability, ganon din ho. Parehas lang po ang pinaglalaban din po ng nito sa Ombudsman. Anong reaksyon po ninyo? Alam mo, kung bardugulan na lang din, yung batang maliit, ang sagot sa kanya, ngek-ngek mo. Lulukohin mo pa kami. Ngek-ngek mo. Lulukohin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romualdez. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's iglesia? Well, just to show them, I can. Oh. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Oh, ganito ba? Ito ba ang pinaglalaban din ng ombudsman? Hindi, it's a constitution. Dapat trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Pero hindi nyo trabaho ang pagsisiil sa opposition and using the law to shut down the opposition. Yun ang nangyayari dyan. Walang naniniwala. Kaya mga tao nandyan sa EDSA dahil hindi na sila naniniwala. O, BBM, kahit saan ka pumunta, bimigay ka ng bigas. Sigaw ng mga tao, Sara, Sara. Wala nang naniniwala sa iyo. Sinabi nga ng kapatid mo adik ka na cocaine sa 12 years old ka pa lang, BBM di maraming naniwala doon, kapatid mo Ako, naniwala ako doon kay Amy. Oh. Ngayon, sasabihin mo, kahit na ganito, magaling pa rin ako. Ang galing mo mag-English, BBM. Hindi ka na talaga nahiya na ang pangako mo sa Pilipino ay pag ikaw yung presidente ay babawiin mo. Babawiin mo ang image at respeto ng magsambayan ng Pilipino na nawala noong panahon ng tatay mo. Pero ngayon na naman, ito na naman tayo. Kaya ang tanong dyan, ano ang plano mo, BBM? Huwag nyo kaming tanongin na ano ang plano namin. Ayan na walang plano. Pumunta lang mga tao sa EDSA. Sari-sari. Nagtawagan lang, lang. Ikaw, BBM, ano ngayon ang gagawin mo? Marcos regime, no? Itong regime ni Marcos ngayon, na kung saan ay talagang kitang-kita ang prinsipyo ng bend the law, no? Usong-usa na po yan, yung bend the law sa kanila. At saka yung selective justice. Nakita naman po natin, marami pong mga Pilipino at ang mga pa nga dyan, mga dating sundalo na nag-reveal ng kanilang mga nasaksihang talamak na pagnanakaw sa ating kaban. No? Yan po yung mali-maleta, no? Na hindi lang po daang milyon, kundi sa span ng mula nung 2023, doon sila nagsisimulang mag-reveal. No? Hanggang sa ngayon ay talagang umabot na ng trilyones yan. Although sa mga report ay 800 plus billion. No? So, okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Hindi po ito fake news. Talaga pong winawalang hiya tayo ng
gobyernong ito. Sa maraming panahon o maraming beses po na nakikita po nating mga kilos protestang isinasagawa po laban po sa korupsyon, laban po sa administrasyon. Itong nangyari pong o nangyayaring rally o pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument, sir, ay, ano pong pagkakaiba nito? Well, although una sabihin ko muna ang commonality muna ng mga nakaraan at sa ngayon ay yung laban sa korupsyon, no? Ngayon, siyempre laging pinaglalaban, pinagsisigawan ng mga nakaraang mga rallies at panawagan. Kagaya rin nito na kasalukuyang nangyayari sa EDSA ay yung katotohanan, transparency, justice, no? Ang kaibahan nga lang ngayon ay talagang nagmanifesto ng kanilang protesta ng kabuuan ang Iglesia ni Cristo, no? Pero hindi lang 'yan Iglesia ni Cristo dahil maraming dumarating, no? And in fact, kahit nung mga nakaraan, alam naman natin talagang ang panindigan ng Iglesia ni Cristo ay transparency, justice and truth, no? Yun ang nanatili sa isipan ko nung mga nakaraan, noong November 16, 17, nung nakaraan taon, ganun din, no? And ang alam ko, kahit nung mga maliliit na rally, alam ko na mayroong mga kapatid na Iglesia ni Cristo na sumasali rin sa ibang mga rally. In fact, ito ngang supposed to be yung nakaraang White Ribbon March na kung saan kami po, yun sa UPI, ay nagmanifesto ng support, no? Kanya nga lang, nung pagdating ng D-Day, bago dumating yung pinaka-araw na gagawin ito noong June 28, ay nagpalabas ng mensahe yung Bayan or Bagong Alyansa Makabayan at ibang mga left-leaning groups na eksklusibo lang daw sa kanila. Na maling-mali. Hindi po eksklusibo ang panawagan ng katotohanan, ng justice, ng transparency, accountability sa ating sa isang grupo lamang, no? Hindi pwede po 'yon. Dapat po lahat po 'yan ay maging panawagan nating mga Pilipino. 'Yun po, no? Yan po ang masasabi ko sa nangyayaring ngayon at saka mga nakaraang rally. Opo. At batay na rin sa naging pahayag ng INC, ito'y bilang suporta na rin kay Senator Rodante Marcoleta at bilang protesta doon sa tangkang o nakatakdang paghahain nga ng kaso, plunder case, laban po sa senador. Ano ho yung mga nakikita po ninyong senaryo kung sakali man po na matutuloy itong pagsasampa ng kaso at kung sakali man ay aarestuhin at ipakukulong itong si Senador Marcoleta? Unang-una, gaya ng sinabi ko kanina, ilink ko lang, no? Ang panawagan ng bawat Pilipino dapat ay accountability sa ating mga public officials, no? Pero dapat po ay maging patas po tayo, no? Alam naman po natin, ba't ko sinabing patas? Kasi nagiging selective po ang hustisya sa ating bansa, no? Lalong-lalo na itong Marcos regime, no? Itong regime ni Marcos ngayon, na kung saan ay talagang kitang-kita ang prinsipyo ng bend the law, no? Usong-usa na po 'yan, yung bend the law sa kanila. At saka yung selective justice. Nakita naman po natin, marami pong mga Pilipino at ang mga ano pa nga dyan, mga dating sundalo na nag-reveal ng kanilang mga nasaksihang talamak na pagnanakaw sa ating kaban, no? Yan po yung mali-maleta, no? Na hindi lang po daang milyon kundi sa span ng mula nung 2023 doon sila nagsisimulang mag-reveal, no?
hanggang sa ngayon ay talagang umabot na ng trilyones yan. Although sa mga report ay 800 plus billion, no? So, okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Kaya hindi po natin maiaalis sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang po ng Iglesia ni Cristo. Karapatan po nila na maglabas ng kanilang hinaing. Pero ang pinaglalaban nila ngayon, hindi lang naman po although nakatutok po sila kay Senator Marcoleta, pero alam naman po natin na pangmalawakan po ang kanilang ninanais. Biktima lang po, isa lang po siya sa mga maraming biktima. Yung aming leader, si retired General Romy Puques, nagsasalita ng maayos na talagang for transparency po ang tinutukoy niya at ng aming mga grupo at ng nakararami Pilipino. Pero ano po ang ginagawa? Ginigipit, kinasuhan, inciting to sedition nung nakaraang taon at patuloy pa ngayon, no? Yan po, okay naman po na magkaroon ng accountability, pero dapat po ay fair. Yun po. Opo. Umaasa pa rin ho kayo na at ang grupo po ninyo na yung gobyerno po natin sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakikinig sa mga panawagan po ninyo at tulad na lamang nitong pagtitipong ito dyan sa EDSA People Power Monument. Umaasa pa rin ho kayo na tutugunan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama po ng lahat po ng nasa ilalim po niya yung mga panawagan ngayon ng mga kababayan natin o ng taong bayan sa sinasagawang rally dyan sa EDSA? Well, lahat naman po may posibilidad na gumanda ang sitwasyon, no? Actually, nandoon ako sa direksyon na malaking pag-asa dati. Ngayon ay halos nawawala na, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Although sa aming mga kasama at sa karamihan ng ating mga Pilipino, marami po ang nawawalan ng pag-asa. Pero ako po, sabi nga nila, habang may buhay, huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya nga ako, na sa edad ko na 68 years old na, sabi ng mga anak ko, sabi ng mga kaibigan, bakit ka pa sumasama dyan? Dapat retired ka na, nandiyan ka lang namamahinga sa inyong tahanan, kasama ang iyong pamilya. Sabi ko, well, pwede mo naman pagsabay niyan, nakasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Pero sa akin, hindi ko maatim na ako, nagserbisyo ako ng 34 years sa military, tapos another 9 years sa public service. So 43 years po akong malinis na nagtrabaho. Pero eto ngayon ko lang nakita itong gantong katalamak na pagnanakaw. Trilyon po sa bawat budget po natin. Ay hindi lang po, practically 1/3 ang nawawala sa budget ng ating Pilipinas na minamahal, no? So, biruin mo, trilyones. Ngayon, nag-increase na naman po sila ng 7.2 billion. Nagdagdag ng 500 billion. Trillion ang ibig ko sabihin, no? 7.2 trillion para sa 2027. Sana naman po pupunta yung additional na 500 billion. Ay, napakatindi po. So, hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy kaming sumisigaw sa malinis na pamamaraan, sa tahimik. Of course, ang tao ay ang pasensya ng taong bayan ay may limitasyon. At naobserbahan na po natin yan nung mga nakaraang taong 1986 at mga ibang panahon pa. At ito ngayon, dapat ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, gawin niya ang talagang para sa bayan. Yung mga ninakaw, ang problema, yung mga ninakaw, biruin mo si Secretary Bunuan gagawing state witness. Samantalang isa siya sa mga most guilty. Siya ang head ng secretary. Sa command responsibility pa lang, hindi siya pwedeng mawala. Tapos gagawing state witness, saan ka naman nakakita ng mga ganyan? Nung sinabing
sila Diskaya ang gawing statement, tinanggihan agad nila, sabi nila, most guilty. Hindi po sila ang most guilty, biktima rin po sila. Of course, kumita sila. So, panawagan ko sa ating gobyerno to at sa lahat ng mga institusyon, huwag po kayong paggamit sa mga corrupt na politician, sa ating mga namumuno na walang ibang hinangad kundi kayamanan, kulimbatin ang ating kaban ng bayan. Mag-isip po tayo. Hindi po ito fake news. Talaga pong winawalang hiya tayo ng gobyernong ito. Kita mo naman po natin, wag na po tayong magbaangan. So patuloy po ang ating laban at sumali po tayo dito sa panawagan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at kasama na rin po ng taong bayan. Kahapon po, nandoon po ako, talagang nanakit ang aking dahil naglakad kami papunta doon. No? Of course, hindi kami magsasalita doon, although na-interview ako doon. Kanya lang talagang nandoon makikita mo. Hindi lang po ito ang Iglesia ni Cristo. Taong bayan po ito. Hintayin nyo lang po, aabot po yan ng milyon. Yan po, magbago na po ang ating gobyerno. Sana po makinig kayo sa panawagan naming taong bayan. Opo. Sir, saan ba dapat o papaano ba dapat balansihin ng mga nasa AFP, PNP, habang ito'y nagpapatuloy nga yung pagtitipon na ginagawa dyan sa EDSA People Power Monument, papaano po dapat nila tingnan o balansihin yung kanilang papel sa yung kanilang commitment, ang kanilang loyalty, paggalang din sa ating konstitusyon, saang espeto ba upang hindi naman masabi na ginagamit ng gobyerno, ginagamit sila ng mga politiko para sa pansariling interes bilang isang dating sundalo? Unang-una, sa ating 1987 Constitution and even yung mga nakaraang Constitution natin, ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines ay to protect the state and the people. No? Talaga pong hindi po nakasaad doon na protektahan mo ang iyong leader. Of course, implied yun. Pero ang kabuuan nito ay doon sa ating mga kapwa Pilipino. The people and the state. And all authorities, tandaan ninyo, emanates from the people. No? Kaya kung sinabi ng ating taong bayan, dahil pinahiram lang natin ang ating power sa mga inelect nating mga leaders, ay pwede po natin itong bawiin. Of course, ang inaano ko po ay sa magandang pamamaraan, kagaya nito, through people power. At hikayatin natin na mag-resign si Marcos at ang mga tiwaling opisyales. Although alam natin na hindi yan bababa. Kaya kailangan ipakita natin dito. Ngayon sa sundalo, sa amin po na kami mga sundalo, although retired na ako, nakabaon pa rin sa aking puso at isip na mission-oriented kami. No? Mission-oriented in the sense na yung highest mission namin is to protect the people and the state. At saka nakasaad po sa ating mga pinanumpaan, hindi lang po sa amin, mga military, no? Kundi pati sa mga public servants. Na sumunod lamang at tatalima lang po tayo sa mga legal na kautusan. So, alam natin ang mga ginagawa nitong kapulisan at ng armed forces ay sumusunod lamang yan. Pero once na mga illegal na ang ginagawa ng ating mga namumuno, mga tiwaling namumuno, nagnanakaw, nag-aabuso, nagsasabing may justice pero selective po, hindi po pwede yan. Dapat po pag-isipan ninyo ang borderline dito na pagka ang threshold ay umabot sa panahon na ano na to? Laban na to sa taong bayan. Mali na ang ginagawa. Dapat mag-decide sila. Saan ba kayo kikiling? Sa taong bayan ba?
o sa mga utos, maling utos ng mga may autoridad. May autoridad sila pero nawalan sila ng legitimacy. Iba po yung sinatawag na legitimate, na legal at legitimate sa mata ng bayan. Iba po yun. Ang ginagawa nila, yung legal, binabaluktot po nila para maging pabor sa kanila. Gaya po ng ginagawa nila ngayon. Namimili sila ng kakasuhan. Nung sinabi nila, oy, Senator Villanueva, Senator Chis Esquedeto, lumipat na kayo dito sa minorya para maging majority na ulit ang senador. Itong kay Soto, kay Gatchalian. Anong ginawa? Dati, kakasa na raw. Ipapail na. Pero ngayon, dating hinog. Ngayon, naghahanap pa raw ng ebidensya. So, selective justice po. Ang layo. So, mga illegal po yan na ginagawa nilang legal. And I advise lahat po tayo, mga Pilipino, na gamitin niyo po ang inyong logic, ang inyong common sense, ang inyong kaalaman. Kahit hindi kayo lawyer, alam po natin yan, may mga common sense po tayo. Alam po natin ang legal, ano ang